maghanda ka. Ayan. Manampalataya ka, ang ating pong title. Ang ulan ay parating na. Ayan. Sabihin nyo nga po, ang ulan ay parating na. Ayan, may dala po kayong payong. Ayan, so sa 1 King po, ang ating pong text ay nasa 1 King 18. Halos dito lang po yung ating pag-uusapan. Ang sabi po diyan, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom, naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. So wala pa pong ulan. Wala pa pong ulan kasi tagtuyot po noon. Pero si Elias po o si Elijah ay nananampalataya na siya na may darating na malakas na ulan. So, ano po ba yung pananampalataya? Balikan po natin. May mga na-discuss na din po ito. At ang sabi po sa pananampalataya daw po ayon sa Hebreo 11:1, ito po ay kinuha ko sa Tagalog Contemporary Bible Translation. Ang sabi diyan, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin. Sabihin niyo nga po, katiyakan na matatanggap natin. Ang mga bagay na inaasahan natin, ito ay pagiging sigurado. Oh, sure no? Sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yan. Ito po yung matibay na paniniwala at pagtitiwala sa isang bagay, sa tao o sa Diyos. Kahit hindi pa lubusang nakikita ay napapatunayan sa pisikal, ay inaasahan na nating mangyayari. Amen? So balikan po natin doon sa 1 King. Ano bang meron doon sa 1 King during that time? Bakit mahalaga yung ulan? Ayan. Anong meron doon sa 1 King? Doon sa 1 King po, during that time ay, ito po yung panahon ng matinding tagtuyot. Sabihin nyo nga po, tagtuyot. Ang ibig sabihin po ng tagtuyot ay drought or walang ulan. At nung panahon po yon ay tagtuyot sa Israel at ang tagtuyot po ay tumagal ng 3.5 taon na hindi umulan. So dito naman sa atin ay hindi naman tumatagal ng 1 taon, talagang umuulan kapag tag-ulan. Pero during that time po ay hindi umulan ng 3.5 taon. Matagal po yon. Amen? Ngayon, bakit po mahalaga yung ulan? Bakit mahalaga yung ulan? Ito po kasi yung palatandaan na pagtatapos ng hatol ng Diyos. Kasi po, ang sina Elijah po ay nag-pray na hindi umulan. Kasi during that time po, marami yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, si Baal. Sumasamba sila sa rain. Sumasamba sila sa ulan. Kaya si Elijah po, si Elias ay nag-pray na hindi uulan ng 3.5 taon at hindi nga umulan. At nung parating na yung ulan, ito kasi yung palatandaan kung bakit mahalaga yung ulan. Kasi natapos na yung hatol ng Diyos. Amen? So ipinapakita ni Yahweh na siya yung tunay na Diyos. Sino po ba yung kayang mag-control ng ulan? Sa Batangas po, meron po silang tinatawag na doon na seeding. So parang yung sa may lipa, may base po doon ng naglalagay sila ng asin sa himpapawid at kapag nalagay nila, umuulan. Pero wala pa naman po nitong panahon ng una. Pero ibig sabihin po nito, ang Diyos lamang po ang may kakayanan na magpatigil ng ulan at gumawa ng ulan. Ito po ay practical din kasi kapag may ulan, alam natin ito na meron pong nabubuhay yung lupain, nagkakaroon ng pagkain, ani, at nagkakaroon ng mga pananim. Sa madaling salita po, mahalagang ulan dahil ito'y patunay na kapangyarihan at awan Diyos at pagbabalik ng buhay sa Israel. Kasi nga po, 3.5 years na walang ulan, kaya nag-i-expect po sila ng ulan. Sa realidad na buhay po ay maaring yung mga sitwasyon din natin ay tulad ng tagtuyot. Maaring ang buhay natin para bang walang pag-asa, parang walang pagbabago, parang walang sagot sa ating mga panalangin for the longest time. Sino yung may mga ine-expect na prayer sa Lord? Amen? Minsan nagtatagal pero darating yung ulan. Amen? So yung mga tagtuyot po ng buhay natin, ito yung time na para bang natatagalan. Pero sabihin mo sa katabi mo, darating ang ulan.
Ang tagtuyot po, next po, ang tagtuyot sa buhay ay paalala na kailangan natin ng Diyos. Kapag dumaranas tayo sa tagtuyot ng buhay, ay doon mo maaalala na kailangan mo ang Diyos. Kasi hindi mo kayang magpapatak ng ulan, ang Diyos lamang. Amen? Siya lamang ang nagbibigay ng tunay na kasaganaan. So ano ba yung mga areas natin nakakaranas ng tagtuyot? Maaring spiritual na tagtuyot. Maaring ikaw ay hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible, or para bang nanlalamig ka na. Meron din namang mga emotional na tagtuyot. Para bang puno ka na ng panghihina sa loob, takot, kawalan ng pag-asa. Meron ding mga relasyon. Nakakaranas ng mga relasyon na tagtuyot. Ayan. May nanlalamig na, nagkakasira sa pamilya, nasisira yung relasyon, nasisira yung mga kaibigan, at maging sa kapwa mananampalataya. At kung minsan, yung kabuhayan din natin o yung direction sa buhay, minsan ay dumaranas din ng tagtuyot. Parang walang bunga yung pagsisikap natin. Parang hindi malinaw yung kinabukasan. So ito po yung mga drought ng ating buhay, droughtness ng ating buhay. Next slide po, ang ulan ay patunay na kapangyarihan at awan Diyos at pagbabalik ng buhay. Ayan, inulit ko po. Ang ulan po sa Bible ay hindi lamang blessing. Ang ulan po sa Bible ay hindi lamang blessing. Ito po ay timing. Sabihin nyo nga po, timing. So hindi po dumating yung ulan habang hindi pa handa ang puso ng Israel. So during the 3.5 years, yun po yung process. At kapag nung dumating yung time na handa na ang mga Israelites, dumating na po yung ulan. Kaya ang pananampalataya, hindi lamang ito po ay paghihintay, ito po ay paghahanda para sa darating na ulan. So kapag tayo po ay nananampalataya sa isang bagay, meron tayong ipinagpe-pray at pinaghihintay ka ng Lord sa result agad, may inaayos sa buhay natin. Inihahanda niya tayo. Amen? Sabihin na sa katabi mo, inihahanda ka ng Diyos. Okay, number 1. Ano ang kailangan kung may tagtuyot sa buhay? Pananampalatayang kumakapit sa pangako ng Diyos. Next slide po, sabi dyan sa 1 King 41, narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Bakit sa Diyos tayo mananampalataya? Dahil siya ay tapat, makapangyarihan, mapagmahal, at karapat-dapat pagkatiwalaan. Elijah declared rain kahit wala pang ulap, kahit walang hangin, kahit walang senyales ng ulan. Ang sabi niya, naririnig ko na ang ulan. Wala pang ulan yun. Droughtness for 3.5 years. Puro sabi ni Elijah, naririnig ko na ang ulan. Amen? So ito po ay pananampalatayang kumakapit tayo sa pangako ng Diyos na kahit may problema, na kahit may hinihintay ka sa Lord, naririnig ko ng ulan. Parating na yung answered prayer. Parating na yung sagot sa aking panalangin. Amen? Faith begins with what God said, not what we see. Ang pananampalataya po ay nagsisimula kung anong sinabi ng Diyos, hindi kung ano yung nakikita mo. Sa nakikita mo ngayon, siguro, parang ang hirap eh. Wala akong nakikita. Paano ulan? Clear na clear yung langit. Paano darating yung blessing? Sunod-sunod yung problema kung nararanasan. Ang faith po ay nagsisimula sa pangako ng Diyos, sa Diyos mismo, hindi sa ating nakikita. Ang pundasyon ng pananampalataya ay salita ng Diyos. Amen? Hindi sa sitwasyon. Kapag may sinabi ang Diyos, sapat na yon para paniwalaan mo at panghawakan. Amen? Next po, balikan po natin yung verse 1. Bakit? Kasi, tingnan po natin, 3 taon na walang ulan, isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, humayo ka at makipagkita kay Ahab dahil pauulanin ko na. Yun naman pala. Meron parang promise ang Lord na pauulanin na niya. Amen? So matagal po na walang ulan. Pero malinaw ang pangako ng Diyos.
magpapaulan ako. Mararanasan ko na yung blessing. Mararanasan natin yung answered prayer kasi merong pangako. Amen. Ang pananampalataya hindi lang paghihintay sa ebidensya bago maniwala. Ang taong may faith ay nakikinig sa pangako kahit puro problema yung nakikita. Bakit ka mananampalataya? Kasi may pangako. Sabihin nyo nga po, may pangako. So kung salvation ang pinag-uusapan, meron pong John 3:16 na pangako na sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kung blessing ang hinihintay mo, merong pangako. May Jeremiah 29:11, ang sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Merong pangako. Amen? Uulan kasi merong pangako. Meron tayo pinanghahawakang pangako. Amen? Kung healing ang inihintay mo, merong Isaiah 55, sinabi diyon, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y tumanggap ng kagalingan. Merong pangako, merong salita na tayong panghahawakan. At kapag merong salita, sapat na yon para hindi ka manghina na kahit may drought ng buhay, kahit may tagtuyo, nag-e-expect ka na darating yung ulan anytime kasi merong pangako. Amen? At sino ang nangako? Ang Diyos ang nangako. Amen? Kung victory, laban sa kasalanan, ang struggles mo ngayon, kung sin, merong pangako ng Roma 6:14, ang kasalanan ay hindi naghahari sa iyo sapagkat kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Kung ikaw ay nanghihina at para bang pagod ka na sa buhay, merong pangako ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang lugha, at kayo'y aking pagpapahingahin. So mayroon palang pangako na kapag dumarating tayo sa drought ng buhay, kahit wala kang nakikita, para bang ang hirap, merong pangako tayong panghahawakan. Amen? At panghahawakan natin yun, pananampalataya na natin ang salita ng Diyos. Amen? Next po, sa Jeremiah 1:12 sabi dito, "Tama ka ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y nagbabantay upang matiyak na matupad nga ang aking mga sinasabi." Ang Biblia po ay totoo, mawawala ang langit at ang lupa, ang Biblia, ang salita ng Diyos, magaganap ito. At ang sabi po ng Jeremiah 1:12, "Binabantayan ko ang aking salita upang ito'y magkaroon ng kaganapan." So kung yung pangako na pinanghahawakan mo, huwag mong bibitawan yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, "I am watching my word to perform it." Magaganap ito sa iyong buhay kapag hindi mo binitawan. Amen? Amen? Kapag may sitwasyon ay para bang tagtuyot, kawalan ng mga pangako ng Diyos, kapag may sinabi ang Diyos, sapat na yon, panghawakan mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapit lang. Kapit lang sa mga pangako ng Panginoon. Number 2, ano ang kailangan natin gawin kapag may tagtuyot sa buhay? Pananampalatayang patuloy kahit paulit-ulit ang wala. Ang sabi po sa verse 43 ng 1 King 18, sinabi niya sa kanyang utusan, si Elias po nagsasalita nito, "Umakyat ka at tanawin mo ang dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong nakikitang anuman." Wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos na Elias. So 6 na beses na bumalik yung lingkod ni Elias at sinabing, "Wala akong nakikita any sign of clouds." Paano uulan kung walang clouds? Pero hindi sumuko si Elijah, hindi siya nakita, hindi siya tumigil. At ang sabi po sa verse 42, samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa bundok ng Carmel at sumubsob sa lupa. So during the process, yung sa waiting area, during sa waiting ng buhay natin, sa pagbagsak ng ulan, sa pagbagsak ng blessing, sa pagbagsak ng kasagutan, ito po yung ginagawa ni Elijah. Elijah bowed down in deep prayer.
The servant saw nothing in 6 times, pero yung faith ni Elijah hindi nakabase doon sa report ng kanyang utusan. So maaring sinasabi ng tao, wala pang healing, wala pang breakthrough, wala pang pagbabago, ilang beses ka nang nakarinig ng wala. Humanda ka, parating na ang ulan, kasi pangako, kasi may pangako. Ang next po, sabi dito, faith persists, faith prays again, faith looks again. Ito po yung pananampalataya na kailangang hindi po bumibitaw sa pangako. Pananampalataya na magpe-pray ka palagi, pananampalataya na titingnan mo pa uli. Amen? So kung nag-a-apply ka ng trabaho at 6 times ka nang na-reject, humanda ka kasi baka yung ika-second time mong attempt, naandyan na yung promise, naandyan na yung answered prayer. Amen? So next po, number 3, mabilis lang po ito. Ano ang kailangan kung dumarating yung tagtuyot sa buhay? Pananampalatayang nakikita ang himala kahit sa maliit na simula. Ayan. Sa verse 44 po, ang sabi po diyan, sa ikapitong pagtanaw, ayun, maganda. Napasigaw ang utusan, may nakikita po akong ulap kasing laki ng palad. Sabihin nyo nga po, kasing laki ng palad. Ang ganda nung kinati natin kanina, from nothing to something. So nung una, wala pa nakikita. 6 times na nagpabalik-balik, bumalik ka pa. So habang bumabalik yung kanyang utusan, si Elijah, keep on praying, keep on believing. At sa ikapitong beses na pagpunta, meron na po akong nakikisang ulap na kasing laki ng palad. Woo! Amen? Sabihin mo sa katabi mo, parang may ulap ka na dyan, ha? Parating na. Amen? Amen? Na tumataas mula sa dagat. May nakikita po akong ulap na kasi laki ng palad tumataas mula sa dagat. Ang sabi po ni Elijah, magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda na ang kanyang karawahe at umuwi na agad. Baka hindi siya makaalis dahil sa ulan. Nakakabilib tong si Elijah eh. Ang nakikita pa lang ng utasan kasing laki ng palad ang nakikita ni Elijah malaking buhos na ng ulan Yun po yung faith. Ano ba yung pinapanampalatayanan mo? Yung faith nung utusan, wala. At nung ika-7 time, meron kasing laki ng palad, pero si Elijah, nakikita niya agad yung buhos ng malakas na ulan. Amen? Buhos ng blessing, buhos ng kasagutan sa ating mga panalangin. Ano yung waiting area mo sa mga ngayon, yung hinihintay mo ngayon, humanda ka. Kasi ika-7 time na, meron ng kasing laki ng palad. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa wakas, may nakita yung lingkod, pero maliit lang. Hindi malaki, hindi impressive. Pero kay Elias, sapat na iyon para maniwala na parating na ang malakas na ulan. Parating na ang maraming blessing. Amen? Next slide po. Faith celebrates small beginnings. The cloud was small, but the promise was big. So yung malaking puno po ay nagmumula yan sa isang buto. Kahit gaano kang kalaking puno sa forest, ay nag-uumpisa po yan sa malaking buto. So kung titingnan mo yung laki, hindi mo makikita yung potential. Bakit ulap agad? Ulap na maliit yung pinakita. Bakit hindi isang puno na agad ng clouds? Kasi kapag ang nakita natin agad yung laki, hindi natin makikita yung potential na may ginagawa pala ang Panginoon. Amen? Ang taong may pananampalataya ay nakikita ang hinaharap na maliit na simula. So sa ating pong mga application sa buhay, huwag maliitin ang maliit na pagbabago sa buhay mo. Huwag maliitin ang maliit na improvement sa iyong health. Maliit na pagbabago sa pamilya. Maliit na pagbabago o maliit na answer ng Lord sa iyong mga prayer. Baka maliit lang ang ulap pero malakas ang ulan na parating. Amen? Next slide po. Mahalaga po ito. Sa next slide, ang pananampalataya ang currency ng langit. Upang ma-access ang mga pagpapala ng Diyos. Pag tayo po ay bibili dito sa lupa, ang kailangan natin ay peso. Ang kailangan natin ay pera para tayo ay makabili po dito ano man yung gusto mong bilhin. Mapa-cash man yan o
credit card man yan, kailangan mo ng pera dito para makabili ka ng anumang bagay. Pero kapag sa langit, ang currency po doon ay faith. Para ma-access mo yung mga blessing sa langit, ang kailangan mo ay pananampalataya. Na kahit kasing laki lang ng palad, ang nakikita mo isang malaking clouds na at bubuhos na yung malakas na ulan. Bubuhos na yung mga tugon ng Diyos sa iyong mga ipinapanalangin. Amen? And sa verse 45 po, next po. Hindi pa nagtatagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Whew! Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Umuulan na ng pagpapala. Amen? In our last slide po, ganito po ito kabilis lang. Kasi mamaya po, tayo ay aawit sa Lord, tayo ay magpe-pray sa Lord, tayo maniniwala at mananampalataya sa Panginoon. Kahit up to 6 times, gagawin natin ng paulit-ulit. Kasi ini-expect natin na yung ika-7 time, darating na yung kasagutan sa ating mga panalangin. So ang ating pong conclusion, kahit walang ulap, manampalataya. Kahit walang nakikita, manampalataya. Kahit may mga problema, manampalataya. Kahit ang sitwasyon ay napakahirap, kahit drought, kahit 3.5 years na yung tagtuyot na ating nararanasan, manampalataya dahil may ulan na parating. At hindi lamang basta ulan, malakas na ulan. Amen? Ang ulan po ay blessing. Maaring yung inihintay mong ulan ngayon ay healing. Maaring yung inihintay mong ulan ngayon ay victory, restoration ng relationship, salvation ng iyong mga mahal sa buhay. Humanda ka, bumubuhos na yung ulan. Maaring nag-a-apply ka ng trabaho, humanda ka, bubuhos na yung ulan. Hindi lamang trabaho, kasama yung promotion. Amen? Maaring nagpe-pray ka ng partner in life, umuulan na ngayon. Amen? Maaring nagpe-pray ka ng paglago na yung business, umuulan na ngayon. Amen? Amen? Kaya po may dala po akong payong. Amen? Kasi nag-expect ako na uulan anytime. Woo! Sino po yung nag-expect ng blessing sa Lord? Keep on praying. Keep on believing. May dala tayong payong dapat na anytime luluhod tayo. Kasi kahit mahina yan, kahit kasing laki ng palad, ang Diyos ang magpapabuhos ng malakas na ulan at hindi lamang ulan, malakas na ulan. Hanggang may pangako, walang dating yung wala. Kasi pinapakita ng Diyos na hindi kailanman mauubos ang kanyang biyaya, ang kanyang papala. Buksan po muna natin ang ilaw. Ayan. This morning po ay meron po tayong testimony bago po tayo mag-pray. Ako po ay super amazed sa sitwasyon ng ating kapatid na ito. At I want him to personally na i-testify yung kanyang buhay. Every prayer meeting, kami po ay nagpe-pray dito, tumiyak sa Lord. We keep on praying. We keep on believing. At gusto kong sa kanya po mismo manggaling. And I want to call Brother Pat to share a short testimony. God is good. All the time. Kanina po, bago magsimula, after ni Rev June, tinawag po ako ni Pastor Fred. Nagulat po ako bakit niya ako tinawag. Sabi niya, mag-share daw ako. Sige, wala pong problema. Kaya nagdala po ako ng tissue. Kasi, sana po hindi ko siya magamit. FYI lang po, yung tissue kasi, bago ito magawa, ito po yung puting papel. Tapos, tapon-tapon natin, pupunta sa junk shop. Pagdating sa junk shop, kukunin ng malaking dealer, gagawing papaldo, tapos kukunin naman ng mga gumagawa, Sanicare, ganyan. Ang point ko is may proseso bago siya maging tissue. So alam naman po lahat, nung last November, nagkasakit po ako para doon po sa mga kapatiran na hindi nakakaalam, nagkasakit po ako last November, 22 hanggang 25, na-release po ako. November 30, nandito na po ako sa church. 5 days lang po ako nagpahinga at sa tulong ni Lord tsaka madaming tao. Gumaling po ako ng mabilis. Hindi ko na po papakabaan.
Negative po talaga ako sa bayarin sa ospital, sa buhay. Negative po talaga ako. Nagbabayad pa akong kotse, nagbabayad pa ako sa ate ko. Pero biyaya po ng Lord, up until now, yung negosyo na ginagawa ko dati, nagagawa ko pa rin ngayon. Dalawang bagay po bakit tumayo ako ngayon. Yung una, pagkakasakit ko. Pangalawa po yung sa relationship ko sa pamilya. Yung yung relation po kasi namin bilang mag-asawa, parang switch ng ilaw. On and off. Kung kanina sinabi ni Pastor Fred na 3.5 years, walang ulan, kami po almost 4 years na walang communication. Ganun po kami magtampuhan, talagang walang communication. Pero malakas po yung pananampalataya ko. Kailangan kasi pag may faith, may action. Pupunta po ako sa kanila, kaya lang sarado po yung pinto. Ayaw ko namang makasuhan dahil trespassing ako doon. Dire-diretso lang po. 4 years, wala kaming communication. Nakablock ako sa messenger, sa lahat ng application na pwede kayong mag-communicate, wala. Nakakausap ko lang yung anak ko si John. Until one day na, yun nga, pray kami ng pray. Dire-diretso lang, pananampalataya. May ginawang biyaya si Lord, may ginawa siyang hakbang na upang magkausap kami. Hindi ko na pakahabaan. Nagkaroon kami ng communication, nasiraan yung sasakyan, nirescue ko siya. Tapos yun, simula nun, iligawan ko siya ulit. Wala. Crush talaga niya ako. Ayun, ngayon, hindi lang kami nagkaayos at the same time, nakasama ko pa siya ngayon, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ayun po siya. Hindi po mangyari talaga yun. Sobrang faith lang talaga ang nagtulak para mangyari yun. Kasi kung ako, mga kapatid ko, talagang wala nang, as a human, mahirap talaga magawa ng paraan. Ang gumawa ng paraan talaga si Lord sa faith na magkakayos kami, magkakabaligan kami, maayos yung pamilya namin. Faith lang talaga. Nasabi ko na rin sa kanya yun na meron talagang divine intervention, kaya siguro pumayos siya, nandito siya ngayon. Thank you, Lord. Amen. Pwede po ba makita yun? Si Ate Sonia po. Ayan, ang napakagandang may bahay po ni Father Pat. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon. On and off. 4 years, walang communication. Drought. Walang ulan. Walang ulap man lang nakikita. At alam niyo po, nung nasa ospital po kami, ang usapan po namin, si Ate Sonia, pumunta na po ba? Kasi si Brother Pat po ay nagkasakit, ay wala daw. Pero nagulat na lang kami nung isang sumunod na mga araw, may testimony na maayos ng lahat. Ang Lord po talaga ang sumasagot sa ating mga panalangin. Pauulanin niya kung kailan niya gusto sa ating buhay. Amen? Pwede po bang palakpakan na natin ang Panginoon? Wala pong hopeless situation. Again, walang hopeless situation kasi merong Diyos. Amen. Kung dumaraan man tayo sa droughtness ng ating buhay, emotional, physical, manampalataya ka, kung wala kang nakikita ngayon, ibubuhos ng Lord ang malakas na ulan this morning. Amen. Hindi lamang maliit na ulap, ibubuhos niya yung napakalaking clouds this morning. Amen. Ang sabi po sa 1 John 5:14, ine-expect po ng Lord na tayong lahat na humingi. Huwag mo sasabihin sa sarili mo, Pastor, humingi ka. Amen. Kasi ang sabi po diyan, kung kayo hihingi, ano man ang ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pakikinggan niya. At wag mo ring titingnan, parang ang hirap ng sitwasyon ko eh. Parang imposible na yata. 4 years, hindi madali yun. Lahat ng communication, block, Facebook, Messenger, lahat, block. Pero biglang may buhos ng malakas na ulan. Bakit? Kasi merong pangako, may salita sa Jeremiah 32:27. Ako ang Panginoon ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Woo! Amen? So this morning, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung inawit natin kanina. Again, ang currency ng heaven and faith. believe in you, God of Abraham. I believe in
believe. Keep on believing. I believe In you, God of Abraham. I I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from the school of darkness. Now you are mine. Come on, keep on believing. Lord, I Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Believe. Lord, I Believe. believe you. Lord, I believe. Access the heaven right now. May mga clouds nang nabubuo. Nakikita ko na ang ulan. Naririnig ko na ang ulan. May clouds na. Marami ng clouds. God of Abraham, I believe in you. Ano man yung You're the pinagpe-pray God mo? of miracles. Ano man yung iniintay mo? Nabubuo na ang makalakas. Nabubuo na ang ulap. At anytime bubuhos ng ulan. Now you are my life. Believe. Believe in you. God of Abraham. I believe in you. Raise your hands this morning. Come on. Itaas natin ang ating mga kamay. Raise your hands. It's a sign that you are surrendering. Hindi mo kayang magpagawa ng ulan. Ang Diyos lamang yan. Now you are my life. In you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness. Now you are my life. Without the instrument, let's sing. Lord, I believe in you. Lord, I believe. Bumubuhos na ang kasagutan sa ating mga panalangin. Lord, I believe. Bumubuhos na ang malakas na ulan. Because you are believing. Lord, I believe. Bumubuhos na ngayon ang malakas na ulan kasi nananampalataya ka. Kasi naniniwala ka sa kanyang mga pangako. In you, God of Abraham, I believe in you. You're the God of miracles. Bumubuhos ang From malakas na ulan. nothing to something. Bumubuhos ang mga kasagutan sa ating panalangin this morning. From past full of Believe. darkness. Now you Believe. are my life. Believe. I believe in you. God Inaayos of ng Lord ang Abraham. buhay mo. Nire-restore ng Lord yung health mo ngayon. You're Nakikialam siya ngayon sa the God of business mo. miracles. Yung trabaho niya, From pinapakialaman ng nothing Diyos to this morning. From Naka-line up na mga ashes promotion. to life. From past full of darkness. May inihintay ka sa Lord. Now you are my life. Ibinibigay na ito ng Panginoon this morning. Just keep on believing. Just keep on believing. Hindi ka lamang ngayon maniniwala dahil may nakarinig kang salita. Maniniwala ka everyday na yung buhay, mananampalataya ka sa ating Panginoon. Pwede mong panampalatayanan ng Panginoon kasi pwede siyang pagkatiwalaan. Hindi mauubos ang kayamanan sa langit kung inihingi mo ay blessing. Hindi ipanghihina ng langit kung ang hinihingi mo ay kalakasan.
ang Lord ay enough to bless you. Whew. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, kami ay patuloy mananampalataya ang buhay namin, paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, at pabanal ng pabanal. Maraming salamat po, Panginoon. Ang mga testimonies namin, O God, ay parating na. Mag-uunahan kami dito to testify your goodness sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we thank you, we love you. Patuloy ka naming mamahalin. Patuloy ka naming lululhatiin for the rest of our lives. Salamat po, God, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen.